Pagbati po sa inyong lahat mga kapatid, mga kapanalig. Welcome pong muli dito sa ating sama-samang pagninilay sa salita ng Diyos. Nasa ika-23 episode na po tayo ng Lectio Divina. Ako po, Sister Vanji, at kasama uli natin ngayon Sister Lou, buwan na po ngayon ng Nobyembre. Happy All Saints Day and All Souls Day po sa inyong lahat. Ito ay nagpapaalala sa atin ng ating huling hantungan. Nagbabadya na ang lahat ay may katapusan. Totoo yan. At sa mga darating na buwan, maghahanda tayo sa pagtatapos ng panunungkulan ng mga kasalukuyang namumuno sa ating bansa at sa pagsimula ng panibagong kasaysayan. Napakarami na sa ating mga kapatid ang nakapagdesisyon na komandidato. May kanya-kanyang plataforma at ang iba ay naghahanda ng mangampanya para sa darating na eleksyon. Ano man ang motibo sa pagtakbo ng bawat kandidato, pinaaalahanan ang bawat isa sa atin na tungkulin nating maglingkod sa Diyos at sa kapwa. At nalalapit na rin ang Pasko, mga kapanalig. Kaya magpasalamat tayo sa mga biyayang patuloy nating tinatanggap mula sa Diyos at sa angking buhay na ipinagkakalob niya sa atin. Bago tayo magkwento ng ating karanasan, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat sa angking buhay na ipinagkaloob mo po sa amin at sa lahat-lahat naming nakamtan sa tulong ng iyong grasya. Ang lahat ay nagmumula sa iyo, aming Ama. Nawa, maibahagi namin sa aming kapwa ang anumang biyaya na patuloy na ipinagkakaloob mo po sa amin. Maging mapagbigay nawa kami sa aming kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, at maihandog nawa namin sa iyo ang lahat-lahat ng buong pagmamahal at walang pag-aatubili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sister Lou, nabanggit mo ang tungkol sa ating huling hantungan. Sa iba, ito ay nakakatakot. Ngunit para sa tao na handang tanggapin ang katotohanan ito, isa itong magandang balita. Tama ka diyan, Sister Lou. Kung ginagamit natin ang ating buhay sa pagsisilbi ayon sa kalooban ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan at sasalubungin natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesus nang may pagtitiwala na makapiling natin siya sa kabilang buhay. Mga kapanalig, ito po ay isang katotohanang kailangan nating harapin at di natin matatakasan. Dahil sa pandemya, marami na sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, at kakilala ang sumakabilang buhay na. At siguro, ang iba sa atin ay nagdadalamhati pa hanggang ngayon. Ngunit alam din nating namamayapa na sila dahil natupad na nila ang kanilang misyon dito sa lupa. Oo nga no, ano man ang ating katayuan sa buhay, mahirap o mayaman, tayong lahat ay tatawagin ng Panginoon sa kanyang piling at walang nakakaalam kung kailan yon. Kaya, wala tayong dapat ikabahala kung nakahanda tayong salubungin ang Panginoon sa kanyang pagdating sa ating buhay. Ang paanyaya niya ay maghanda sa kanyang pagdating. Mga kapanalig, hanggat may panahon pa, ituon sana natin ang ating pansin sa misyon na nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Agree. At sa pagsasagawa ng ating misyon, sana ito ay buong puso. Mga kapatid, ito ang ating pagninilayan sa Lectio Divina na ating mapapakinggan sa Ebanghelyo sa susunod na linggo. Ito ay tungkol sa isang babaeng balo noong panahon ni Jesus na nagbigay ng buong puso
sa kanyang kaunting yaman. Ang unang bahagi po ng Ebanghelyo ay nagsasabi ng babala ni Jesus sa mga tao na mag-ingat sila sa mga eskriba o mga guro ng batas na nais mabigyan ng espesyal na lugar sa mga handaan na nang-aapi sa mga balong babae at pakunwaring nagdarasal ng matagal. Sinabi ni Jesus na sila ay tatanggap ng lalong mahigpit na kahatulan. Ang pagninilayan po natin ngayon ay ang ikalawang bahagi ng Ebanghelyo. Mula sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 12, versikulo 38 hanggang 44. Umupo si Jesus sa tapat ng ingatang yaman at pinagmamasdan niya kung paano naghuhulog ng salapi sa ingatang yaman ang mga tao. Ang mga mayayaman ay naghuhulog ng malaking halaga. Lumapit ang isang dukhang balong babae at naghulog ng 2 maliliit na salaping tanso, nakatumbas ng ika-4 na bahagi ng as. Nang magkagayon, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa lahat ng naghulog sa ingatang yaman, sapagkat silang lahat ay naghulog ng lumabis sa kanila. Datapwat inihulog niya sa kabila ng kanyang karalitaan ang lahat niyang pag-aari, ang buo niyang ikabubuhay. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, ibinigay ng babaeng balo ang lahat-lahat bilang kontribusyon niya sa bahay dalanginan. 2 sentimo. Magkano ba ang equivalent ng 2 sentimo noon sa ngayon? Ano kaya ang mabibili natin sa halagang ito? Siguradong kunti lang. Kung titingnan natin, parang walang halaga ang binigay ng balo, di ba? Ngunit ipinagkaloob niya ang lahat-lahat kahit na 2 barya lamang. Ito lamang siguro ang kanyang pinagkikitaan at ang kanyang panggastos. Kahit alam niya na wala nang matitira sa kanya para panggastos sa araw na iyon, ay ibinigay pa rin niya ito para sa Diyos. Para sa kanya, ibinabalik niya sa Diyos ang kanyang kabuhayan. Dahil alam niya na di siya pababayaan ng Diyos. Karamihan sa atin, takot tayong magbigay o mag-abuloy dahil may pinaglalaanan tayo para sa ating pangangailangan sa susunod na araw, sa susunod pang linggo. Sa ating napakinggan, ay ipinaalaala sa atin na magtiwala sa Diyos dahil mas higit pa ang ibibigay niya. Kung marunong tayong magbigay ng lahat-lahat, kahit kunti lang ito. Ito ang basehan ng pagmamahal. May kasabihan nga, give till it hurts. May isa pang ang kasabihan. You can give without loving, but you cannot love without giving. Hindi mahalaga kung maliit man o malaki ang ating ibinibigay. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Alam ng babaeng balo na ang lahat ay mula sa Diyos at siya rin ang magkakaloob sa kanya para sa kanyang pangangailangan. Hindi siya nababahala sa kanyang sariling pangangailangan. Ito ang tinatawag nating detachment. Dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, handa siyang ibigay ang lahat-lahat. Di siya nagtiwala sa pera o sa yaman. Mga kapatid, ang pagbibigay ay di lamang maipapakita sa pera. Marami tayong maaring ibigay, ang ating mga talento, ang ating panahon, at ang anumang pag-aari natin. Ang mga ito ay kaloob lahat ng Diyos na maaari nating ibahagi sa ating kapwa. Lalo na ngayong panahon ng pandemya. Marami ngayon ang nangangailangan ng tulong
ang mga biktima ng COVID, ng bagyo, ang mga nawalan ng trabaho. Oo nga, kung iisipin natin, napakarami ang naghihirap. Magandang itanong natin sa ating sarili, ano ang maitutulong ko sa kanila? Kung tatanggapin natin na ang lahat ay mula sa Diyos, madali ang magbigay at magbahagi ng anumang biyayang ating nakamtan. At sa ating pagbibigay, alalahanin din natin na ang ating ibigay ay the best para sa atin. Ipanalangin natin na sana maibigay at maibahagi natin ang anumang nasa atin, ang lahat-lahat para sa mga higit na nangangailangan ngayong panahon ng pandemya. Ngayon po, ay pakinggan natin ang pagbabahagi ng ating mga bisita sa kanilang karanasan sa salita ng Diyos. Makakasama po natin sina Sister Nina Lorilla, isang daughter of St. Paul, at si Ryan Bot, na isa naming lay mission partner. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin bago magbasa ng Biblia. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po ako magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Winika niya ito sa kanyang pangangaral. Mag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig gumala ng may mahabang baro at pagpugayan sa mga liwasan, na ibig kunin ang mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at ang maiinam na dako sa mga piging, na lumalamon sa mga ari-arian ng mga balong babae at kunway na nalangin ng matagal. Sila ang tatanggap ng lalong mahigpit na kahatulan. Umupo si Jesus sa tapat ng ingatang yaman at pinagmamasdan niya kung paano naguhulog ng salapi sa ingatang yaman ang mga tao. Ang mayayaman ay naguhulog ng malaking halaga. Lumapit ang isang dukhang balong babae at naghulog ng 2 maliliit na salaping tanso, katumbas ng 4 na bahagi ng as. Nang magkagayon ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong iyan ay naghulog ng higit sa lahat ng naghulog sa ingatang yaman, sapagkat silang lahat ay naghulog ng lumabi sa kanila. Datapwat inihulog niya sa kabila ng kanyang karalitaan ang lahat niyang pag-aari, ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ang nakaantig sa akin ay ang mga salita mismo ni Jesus na nagsabi patungkol sa balong babae. Siyang tinuro niya sa kanyang mga alagad bilang ehemplo ng pagbibigay. Winika ni Jesus, "Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong iyan ay naguhulog ng higit sa lahat ng naguhulog sa ingatang yaman, sapagkat silang lahat ay naghulog ng lumabi sa kanila, datapwat inihulog niya sa kabila ng kanyang karalitaan ang lahat niyang pag-aari, ang buo niyang ikabubuhay." Sa akin, sister, ang nakaantig sa akin ay parang yun din yung sinabi niyo po, no? Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong iyan ay naghulog ng higit sa lahat ng naghulog sa ingatang yaman, sapagkat silang lahat ay naghulog ng lumabi sa kanila, tatapwat hinulog niya sa kabila ng kanyang karalitaan ang lahat niyang pag-aari, ang buo niyang ikabubuhay. Napakaganda ng ebanghelyo natin ngayon, sister. Dito mo makikita kung paanong suriin ni Jesus ang mga naghuhulog sa ingatang yaman. Sa pagbasa, napansin ko lang na ang mga eskriba noon ay parang may hahalin tulad ko sa politika ngayon.
na kung saan gusto lamang nila ng mga papuri sa kanilang mga nagawa, lalo na sa papalapit na eleksyon. Pero hindi yan ang gusto kong i-share ngayon. Gusto kong mag-focus doon sa babaeng balo. Di ba parang napaka-selfless niya? Sa kabila ng kanyang kahirapan, ay nagawa niya pa rin maghulog ng lahat ng meron siya doon sa ingatang yaman. Imbis na ipambili niya na lang yun ng pagkain, o kaya naman ay itabi na lang para pag nangailangan siya, pwede niyang may hugutin siya. Kaya naman napansin yun ni Jesus at tinawag nga ang kanyang mga alagad at sinabing, tunay na sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong yan ay naghulog ng higit sa lahat ng naghulog sa ingatang yaman. Marahil napansin ni Jesus ang gininto ang puso ng balo. Kaya mas inahalagahan niya yon sa lahat ng nagbigay. Para sa akin, yung iwala at pananampalataya ng babae sa Diyos sa paghulog niya ng lahat ng meron siya sa kabila ng kanyang karalitaan ay yun ang magliligtas sa kanya. Kaya hayaan niyo, sister, na i-share ko sa inyo yung experience namin ng asawa ko nung nagsisimba pa kami sa Harrison Plaza tuwing linggo, kasi sa Harrison Plaza meron dong chapel na ang pangalan ay Our Lady of the Assumption Parish. Naalala ko, tuwing linggo lagi yan silang may second collection. Para nga daw yun sa renovation ng simbahan nila sa Malate. So naalala ko rin yung mga sinasabi ni Father Ledesma tuwing second collection. Sinasabi niya na, ako po ay humihingi ng tulong at kumakatok sa mabubuting puso dyan na huwag manghinayang magbigay sa ating second collection. Kahit maliit na halaga lang po ay malaking tulong na pag pinagsama-sama. Which is totoo po. Kaya nga po parang nung second collection, talaga nagbibigay kami. Kaya naman nung magsara yung Harrison Plaza, naalala ko bigla, kamusta na kaya yung simbahan na nire-renovate? Tapos ang ginawa ko, nag-search ako sa Google. Nung nakita ko yung simbahan, wow, ang ganda na pala ng simbahan. Yung pakiramdam na bigla ko naisip na isa kami sa mga tumulong dyan. Yung sa simpleng pagtulong mo pala ito na yung kinalabasan. Ano pa kaya yung mga tutulungan natin is yung lubhang nangangailangan nating kapwa. Mas maririnig mo na nagpapasalamat sa'yo. Parang nakakagaan ng loob. Kaya ang paanyaya ng Ebanghelyo natin ngayon ay maging bukas tayo sa ating kapwa tulad ng pagiging bukas natin sa Diyos. Tularan natin nawa ang babaeng balo, giving sacrificially, o sa madaling salita, ito ay tungkol sa kung anong binibigay natin sa Diyos at tungkol ito sa kamangha-manghang biyaya na ibinibigay ng Diyos bilang kapalit. Ika nga nila, sharing is loving. Yun lamang po. Salamat po. Itong nakaantig na mga salita ni Jesus na sinabi niya sa mga alagad tungkol sa balong nagbigay ng kanyang yung widow's mite, no, na tinatawag. Siyang nakaantig din sa akin. Ito ay mga salita din ni Jesus na patungkol sa akin. Lalo na sa
buhay pagmamahal at paglilingkod ko sa Kanya bilang isang madre. May mga panahon na yung responsibilidad ay too much. Parang hindi ko na minsan kaya yung mga pinapagawa sa akin, yung mga trabaho ko, pero tinatanggap ko pa rin at patuloy na nagbibigay. So sa mga panahon na napapagod din ako, parang sinasabi ko rin minsan wala na akong maibibigay. Sa experience na ito, dito ko na naramdaman na naging buhay itong salita ni Jesus. Na yung pagbibigay ay hindi kung ano yung surplus lang. Hindi kung ano yung sobra sa akin. It's either sa panahon, sa resources, sa kakayahan. Kundi kung ano yung pagmamahal na nilalagay ko sa kahit nakatiting na minsan masabi ko na hindi ko na kaya. Sa time na yan na sasabihin ko na hindi ko na kaya, yun yung time na mas doon pala ako pinupush ng Panginoon na magbigay ka pa. Kaya mo magbigay kasi ako ang magbibigay through you. So hindi ikaw magbibigay kundi ako sa pamamagitan mo. So mas nagiging genuine yung pagbibigay, yung paglilingkod, pagsisilbi ang pagmamahal. Dahil nare-realize ko na hindi akong nagbibigay kundi siya sa pamamagitan ko. So para sa akin, yun yung widow's mite ko na sa panalangin ko na, Lord, hindi na ako ang magbibigay kundi ikaw na ang magbibigay. So sa pagbibigay na yan, sa pagsisilbi, hindi siya surplus, hindi siya sobra sa akin. Kundi yun na yung pinakahuli-huli ko. Kumbaga sinasabi na iba na hanggang sa huling patak ng buhay ko, yan, magsisilbi ako sa Panginoon. Hanggang sa huling minuto ng hininga ko, ito ay iaalay ko pa rin sa Panginoon. So, ito yung widow's mite, na widow's mite ko sa aking buhay paglilingkod. So, naging buhay ang salita na ito ng Panginoon sa akin. Kasi, yun nga, inuulit niya na sinasabi sa akin na inihulog niya sa kabila ng kanyang karalitaan ang lahat niyang pag-aari, ang buo niyang ikabubuhay. Kasi nandoon na yun ang kabuuan. Kahit na maliit, kahit na kulang, pero nandoon siya. Kapag nandoon siya, nagiging mahalaga yung pagbibigay na yun at pagsisilbi, pagmamahal at paglilingkod. Amen. Thank you, sister, sa sharing. Salamat din sa sharing mo, Ryan. So, pasalamatan natin ang Panginoon sa biyayang ito ng kanyang banal na salita. At lalong-lalo na sa Espiritu Santo na siyang nagabay sa atin sa ating Lectio Divina. Panalangin pagkatapos magbasa ng Biblia. Panginoon, tulungan mo ng iyong salita ang maging tanglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Ninya at LMP Ryan, sa inyong inspiring sharing. Nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na gumabay at magpalakas sa ating lahat. Okay, maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo na walang sawang sumusubaybay dito sa ating programang Lectio Divina sa panahon ng pandemya. Magkalayo man tayo, binubuklod naman tayo ng salita ng Diyos. Maraming salamat din po sa inyo, minamahal na mga OFWs at Filipino migrants na sumusubaybay kahit saan man kayo naroroon. Nawa ang salita ng Diyos ang inyong maging liwanag at lakas sa lahat ng pagkakataon. Sana patuloy tayong maging saksi ni Kristo sa salita at sa gawa. Alalahanin po ninyo, kasama ninyo lagi ang Diyos at kasama kayo sa aming mga panalangin.
At muli, iniimbitahan namin kayo na sumali sa aming Facebook group, Lectio Divina sa panahon ng pandemya. At mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta upang maipagpatuloy ang ating misyon sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Mga kapatid, bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa Diyos sa walang hanggang pag-ibig at buhay na ipinagkaloob niya at sa misyong iniatas niya sa atin. Ipanalangin natin ang mga may sakit, lalo na ang mga COVID-19 victims, ang mga doctors, nurses, healthcare personnel, mga frontliners, at ang lahat ng gumagawa ng kabutihan para sa ating mga kapatid na nagdurusa at nawawalan ng pag-asa. Ipanalangin din natin ang mga misyonero at misyonera sa iba't ibang panig ng mundo. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Jesus. At bilang pagtatapos, sama-sama po nating dasalin ang Salmo 145, versikulo 1, 2, 5, 7, 9, 10. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alleluia! Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa. Pupurihin ko ang Panginoon sa buong buhay ko. Aawit ako ng papuri sa aking Diyos habang buhay ko. Mapalad ang tao na ang saklolo ay Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon na kanyang Diyos, na may gawa ng langit at lupa, ng dagat at lahat ng naroroon, at nag-iingat ng katapatan magpakailanman, nagagawad ng katarungan sa mga api, nagbibigay ng pagkain sa mga gutom. Ipinagsasanggalang ng Panginoon ang mga dayuhan, kinakandili ang ulila at ang palo, ngunit inililiko ang daan ng mga makasalanan. Ang Panginoon ay maghahari magpakailanman, ang iyong Diyos o Siyon sa lahat ng salinlahi. Alleluia! Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, kaibigan, muli, salamat po. Lagi nating alalahanin, Mahal tayo ni Lord. Purihin siya ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of December at 6 p.m. Here in this FB page. Celebrating the Pauline Family Year of the Word of God from November 26, 2020 to November 26, 2021 with a theme that the Lord's message may spread quickly.